Nasabi ko nga dito ang dahilan bakit puro throwback yung last 3 uploads namin. Natapos na din ang mahabang proseso nung pag-clear ng area na ito. Tapos gumawa ulit si Mama ng dalawa pa ng art project kasama si Jaden. Dahil gusto naming makatipid, gumawa na rin kami ng dirty kitchen. Meron tayong gustong gawin na nagmumula mismo sa sentro ng pagkatao natin. Madalas lang hindi natin ito binibigyan ng pansin sa pag-akalang may mas importante na kailangang unahin. Kapag dumating yung araw na nagdesisyon tayong sundin ito, ang buhay mismo ang kikilos para ilagay tayo sa daan kung saan ito patungo. May 2024 nung gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila dahil sa bagong oportunidad na nagbukas sa amin dito sa Siargao Isla. Marami mang lubak ang aming dinaanan pero alam kong yun ay kasangkapan para matuklasan ang nilalaman ng aming katauhan. Kami nga pala ang Isla Pamilya at ito ang aming storya. Mahaba din pala ang proseso sa pag-clear ng area na ito. Marami rin itong itinuro na pwede kong magamit kung sakaling malagay ulit ako sa sitwasyon na kailangan ko ulit itong gawin. At number 1 nga dun ay ang mga proteksyon tulad na lang ng hard hat, eyeglasses, steel toe shoes at gloves para protektado ang mga parte ng katawan natin na mas mataas yung chance tamaan. Dahil kahit anong ingat mo, meron at meron dyan na maliligaw na posibleng tumama sa'yo. May mga lesson nga na matututunan natin sa sarili nating experience at may mga lesson din na matututunan natin from other people's experience. Pero ang lessons na mahirap makalimutan ay yung mga lessons na sa sarili kong experience mismo natutunan. Medyo natagalan din bago kong mabalikan itong eksena sa kasalukuyan. Recently kasi may masakit sa puso na nangyari. Nagkasakit yung 2 aso, si Coffee at Oreo. And unfortunately, hindi sila nakasurvive. Kaya medyo malaki ang naging impact nila sa emotional state namin dahil nga parte na sila ng pamilya. Ilang araw din yung lumipas bago ako nakahugot ng lakas para balikan itong mga footage na nandito sila. Ngayon nagigets ko na bakit marami ang ayaw na mag-alaga after mawala nung aso nila. Medyo traumatic kasi pala talaga yung sakit na iiwanan nila. Pero ika nga, this too shall pass. Dahil sa oras lahat lumilipas. Sakit, saya, at iba pa, lahat yan lilipas. Lahat ng simula may dulo, walang permanente. Kaya kung sa kasalukuyan mo ay malungkot o masakit ang nakahain, hayaan mo lang. Pwede mo ring samahan ng katahimikan o kaya sariwain mo muna ang masasayang nakaraan. Lilipas din naman yan. Kaya nga kung pansin nyo, yung last 3 upload namin, puro memorya ng nakaraan. At ngayon nga na medyo gumagaan na ang pakiramdam, ituloy na natin ang nasimulan. Pagtibag nito actually yung exciting part. Pero nung i-clear ko na yung area, kinailangan talaga ng maraming tiyaga at pasensya. Kasi una, mano-mano nating tatanggalin yung hundreds o di kaya 1,000 pieces ng mga natibag na semento. Tapos iba pa dun yung mga basura. Gamit lang kung ano yung meron tayo. Kailangan maging conscious sa bawat galaw dahil nga isa sa reason ba't ako nag-came up sa decision na i-clear itong area ay sa pag-iisip na baka maging tirahan ng mga venomous creature na pwedeng makaharm sa pamilya. Kaya hindi mawala sa isip ko na baka yung next galaw ko may biglang gumalaw din at tuklawin ako. Kaya naman alerto tayo sa buong proseso nito.
ginagawa nga ng Diyos. Lahat ng iniisip ko na posibleng mangyaring hindi maganda ay nanatili lamang sa isip dahil safe ako at wala akong ahas na nakita ni isa. Kulit lang din ng isip, minsan para siyang magulang na overprotective kaya kung lagi ko siyang susundin, baka wala na akong gawin. Nagustuhan nga namin ni Mama ang resulta nitong pinagtagpi-tagping retaso ng semento na supposed to be for disposal na. At nakakatuwa na pwede pala siyang maging isang malaking paso na magpapatuloy naman ng aming journey sa pagtatanim. Kaya naman since medyo marami yung mga retaso ng semento na galing sa pinagtibagan ay makakagawa pa tayo ng iilan na pwedeng magpalawak ng ating kaalaman pagdating naman sa mga halaman. Tapos bukod dito meron pang biyayang dumating. Thank you. Nag-dispose ng kahoy na crates yung kapitbahay naming nagtitinda ng prutas. Kaya naman hindi na rin namin pinalagpas dahil marami itong pwedeng paggamitan. May sinasabi nga na one man's trash is another man's treasure. Pero itabi na muna natin yan. Unahin na muna natin itong pag-transform ng junk piece into art piece. Handog sa atin ni Mama ng Isla Familia. At ngayon hindi lang isa ang gagawin niya, kundi dalawa. Kung titingnan nga natin para siyang mga puzzle pieces na kailangan mo lang hanapin yung tamang lugar kung saan siya mag-fit in. Hindi rin nalalayo sa buhay natin. May tamang lugar at tamang tao kung saan ikaw yung missing puzzle piece na bubuo ng masterpiece. Pero bago yun, madadaan ka din sa maling lugar at maling tao kung saan sa kanila ikaw ay piece of Pero posible ding tama sila or pwede ring hindi pa nila appreciated yung worth mo. What's important is kilala mo yung sarili mo at naniniwala ka sa worth mo para maging malinaw sa'yo kung saan dapat ang lugar mo. So that you can make it your life mission to be where you wanna be and become who you want to be. Napagdesisyonan nga namin ni Mama na gawin naming fire pit yung isa. Actually, una namin siyang nabasa sa comment section dun sa mga recent upload namin. At magandang idea nga siya para sa gabi. Kapag gusto naming tumambay sa labas, merong magandang ambience kaming ilulook forward. At the same time, maiiwasan din namin ang lamok. Dahil nga, madalas ang pumipigil sa amin tumambay sa labas pag gabi ay yung dami ng lamok na kakagat sa'yo. Mama, wala pong gas.
Alam mo nga, no? Sige, gawin natin ang paraan. Isa sa malaking expenses namin ay gas na ginagamit pang luto. Huling bilingan namin is around 1,400 at higit buwan lang namin ito nagagamit. Sa ngayon, very tight ang ating budget. Kaya naman, gawa na lang muna natin ang paraan. Saktong-sakto nga yung nabasa ko sa comment section nung nakaraan na gumawa daw kami ng dapugan. Kaya since marami namang kahoy sa paligid at meron namang kwarto na hindi nagagamit, nagdesisyon kami ni Mama na kahoy na lang muna ang gagamitin namin sa pagluluto. Para din hindi na mabawasan yung budget namin sa pagkain. At para mangyari yun, kailangan naming bumuo ng tinatawag na dirty kitchen. At ganun lang din ulit, gagamitin lang natin kung ano yung available sa paligid. Sa ganitong sitwasyon, madaling madala ng emosyon. Yung hahanapin mo yung wala kesa tingnan kung ano yung meron. Minsan magkaiba ang bagay na gusto natin at bagay na kailangan natin. Malaking pasalamat na lang sa Diyos dahil lahat ng kailangan namin sa ngayon ay nasa paligid lang namin. Sa ngayon din, yayakapin na muna namin ang simpleng buhay sa probinsya kung tawagin. At mananatiling motibasyon o inspirasyon para mas magsumikap at patuloy na kilusan ang mga bagay na gusto namin pero sa ngayon hindi pa napapasa amin. First time lang ni Mama gawin ito. Kaya wag muna tayong mag-expect ng perpekto. Ang importante magawa niya ang objective nito, which is makaluto ng pagkain gamit lamang ang apoy na bigay ng kahoy. Hindi nga namin ugali ang magtipid pagdating sa maayos na pagkain dahil ang lakas ng katawan at isip ang aming puhunan sa pag-abot ng pangarap namin. Kaya para maibigay ang sapat na sustansya na kailangan ng katawan, minimize lahat ng expenses outside ng pagkain. Saka oras na rin siguro para seryosohin itong pagtatanim dahil mas mainam kung tayo mismo ang nagtanim ng gulay na ating kakainin.